oh God. Thank you so much, Lord, for opening our eyes, oh God, the wonders of your creation, oh Lord. Oh, glory. Hallelujah. If my heart is grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hands, oceans will flow, nations go at the whisper of your love. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Hallelujah. Yes, Jesus. Presence suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise, I'll delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hands, oceans will pour, nations go at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Oceans will pour, nations go at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. As you open My eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will pour, nations go at the whisper of your call. Hope will rise, hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Yes, God. Nations go at the whisper of your call. Hope will rise, hope will rise, glory glory shone in my life. Your will be done in my life. Your will be done in my life. Your will be done. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Worship you, Oh, Lord. glory, hallelujah. We will see, oh God, your goodness, your greatness, oh God. You are good. You've been so faithful, oh God, and you will forever be faithful, Jesus. As you Open my eyes to the works of your hands. Jesus, open my eyes to the work
Hallelujah. Jesus, open my eyes to the words of your hands. Oceans will apart, nations come at the whisper of your call. Yes, Jesus. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done in my life, your will be done in my life, your will be done. Hallelujah. Yes, in our lives, oh God, you're always your will, oh God, you're always will be done, oh God. Oh, hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. Good morning po sa lahat. Good evening pala sa Pilipinas. From my side of the world, good morning po. Amen. Good evening. Welcome po sa lahat. Anyone po na new joiner po today? May new joiner po ba tayo today? So far, kung, wala. Kung wala, let's proceed. Kung sino pong may birthday or wedding anniversary or promotion sa work, is anyone? Maybe this year, soon po. Anyway, reminders po, we would like to encourage po everyone to agree, respond or say amen. But please remember to mute your mic after po for unnecessary noise para hindi po ma-interrupt yung speaker natin. As well, we would like to encourage everyone po to open their camera but please remain in one place to avoid distraction din po sa speaker. Any announcement from the admin, Sis Nen? Ate Melet. Si Ate Melet meron. Hello, Ate Melet. Yes. So far, wala pa naman. Hindi pa tapos yung kararating lang ng kararating lang ng t-shirt na in-order ko. So, ibibigay ko pa yan sa mag-print. So, after Yung that, birthdays lang? yung birthdays pala, no? Kasi, di ba, mas maganda kasi yung yun bang na alam natin ang mga birthday ng bawat isa para naman, di ba, mas masaya kung lagi kang, yung bang naalala ka sa birthday mo. So, kung pwede po sana na yung lahat tayo, pwede pa-PM na lang po nung inyong birthday kay Sister Nen o sa akin para para gawa namin ng poster every month so makikita ninyo kung sino yung mga nag-birthday for the month. Baka malay nyo, may cake kayong natanggap. Di ba? Joke. Exciting. Ako Diba, no? Mga ganyan, surprise. Mga ganyan, kasi alam na namin yung birthday nyo. So, yung mga ganon, malay natin, no? So, mga ganyan. So, kung maaari po na ilagay na lang, i-message na lang kami ng inyong mga birthdays para naman sa month ng birthday niyo mag-greet kayo. 'Di ba? Mas maganda 'yon. So, nakita natin level up na yung ating group kasi meron na tayong MC, meron na tayong, kumbaga, 'di ba? Noon hindi natin ginagawa 'yan. But then ngayon, mas organized at mas formal na yung ating group, yung ating prayer time. So, pinagpapala talaga ng Panginoon ang ating prayer time at saka nabibigyan din ng chance ang bawat isa na makapag-participate din sa kahit MCing, 'di ba? Sa pag-i-MC lang. So, na-expose din tayo na nabibigyan din tayo ng chance na marinig ang mga boses natin. So, yan po. Maraming salamat po. I-PM na lang po sa amin yung inyong mga birthdays para may surprise kayong cake galing kay Mayora. Yun po. Joke lang po. Yeah, thank you po, Ate Milet. Now let's hear the word of God from our very own Pastor Joe Obligar. Pastor, please take it away. Thank you. Amen.
Praise the Lord. Good evening po sa lahat, and of course to all our prayer warriors. It is an honor for us to be your speaker, no? At nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Panginoon. So dahil ang mga nangyayari ngayon ay ito na po yung signs ng pagparito ng ating Panginoon. So, I'd like to share with you tonight about kung paano tayo maging qualified, paano tayo maging isa na makasama ng ating Panginoon. Okay, sa gabing ito, open your Bible in the book of Matthew chapter 26, verses 36 to 43. Matthew 26, verses 36 to 43, it says, Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and said to his disciples, Sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Then he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away and prayed, saying, O my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. May the Lord bless his word. Father God, open our spiritual eyes to see your promise, Lord, that you quickly come. And thank you for the prayer warriors tonight, especially, Lord, sa mga nandito na Panginoon at sa mga wala pa na hindi pa nakapasok, I pray, Lord God, for your guidance upon their lives. Thank you. Bless thy servant in Jesus' name. Amen. Okay, sa gabing ito ay ang sabi ko nga, dahil napag-usapan na natin previously ang mga nangyayari ngayon. Now we are pressured by the world. So, ang ating topic ngayon ay nagsasabing the Christian must ready for the rapture. Parang sunod-sunod na po yung mga preaching natin ngayon or yung topic natin ngayon about rapture na talaga. Ito po ay mga conviction sa bawat isa na nagiging speaker natin, kahit na hindi po sila ordained minister, even though na sila po ay member ng ating prayer time, but the revelation from God is the same. Ibig sabihin is, nandito po tayo sa tamang daan. Sa tamang daan, hindi po ating daan. Sa tamang daan na ang pagparito po ng Panginoon, the rapture. Ang sabi nga ng Bible, the coming of the Lord is like a thief in the night. Is like
Ang pagparito ng Panginoon is in a twinkling of an eye. Magugulat lang po tayo, magugulat lang ang mundo, magugulat lang ang mga tao dito sa mundo na ano na ang nangyayari, bakit nawawala yung mga born again, nawawala yung mga anak ng Diyos, because alam natin, this is the promise of the groom to the bride. Ito po yung mesa ng groom sa church, sa mga alagad ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Siya po ay paparito. And ang mahalaga po sa atin sa gabing ito ay kung gaano po tayo kahanda. Ito po yung malaking question mark. Gaano ba talaga tayo kahanda pag pumarito na ang Panginoon? Talaga bang sasama tayo sa Kanya? Or tayo lang ba ay titingala at maghihintay lang ba tayo ng news na maraming tao yung nawawala? Wala nang pagdating ng linggo, wala nang mga Christians na sumasamba, yun pala, naiwan na tayo sa rapture. So, how to become ready for the rapture? So, paano ba tayo magiging handa para sa pagparito ng Panginoon? Ang ating binasang talata dito in the book of Matthew chapter 36, no? Or 32, chapter 26, verse 32 to 43, makikita po natin na ito po ay yung malapit ng pagpapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung tinatawag nating mga araw na kung saan kinakasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At tinuturuan talaga ng Panginoon ang kanyang mga alagad na magiging handa. Magiging handa hindi po sa rapture, magiging handa na siya ay kukunin na sa kanilang kalagitnaan, na hindi na nila makasama ang Panginoon dahil ang Panginoon ay isasacrifice na niya ang kanyang buhay on the cross of Calvary. Kaya piniprepare sila ng Panginoon para ihanda ang kanilang sarili kung wala na ang Panginoon sa kanilang tabi. Kung wala na ang Panginoon sa kanila, hindi na sila sinasamahan ng ating Panginoong Hesus. So, piniprepare sila ng Panginoon. Tonight, natapos na po yung pagpapako ng ating Panginoon sa krus. Right. 2,000 years ago. At ang sabi ng Panginoon, it is finished. Natapos na ang lahat. At ang ating ngayong hinihintay ay hindi yung second time na pagpapako ng ating Panginoon sa krus. Hindi po. Ang ating hinihintay ngayon ay ang pagparito ng Panginoon na kukunin na niya yung kanyang mga lingkod. Kukunin na niya ang kanyang mga anak. Kukunin na niya ang kanyang mga chosen people, redeemed by the blood of the Lamb. Kaya kapatid, sa gabing ito, sa lahat po, all members of prayer time, we need to be ready. And kailangan po natin na we are sure, not only in our minds, but we are sure in our heart and in our spirit na pag tumunog na ang budyong, yung trumpet sound, ay alam natin at magigising tayo kahit nasa kalagitnaan tayo ng ating pagtulog, marinig po natin pag luno po ang tayo ay gising. Yan po ang readiness na history. Pastor, parang pa-close na lang po ng video. Parang nag-choppy po. Thank you. So, makikita natin sa gabing ito
na ang pagparito ng Panginoon rapture is for the ready Christians. Right. Hindi po ang Panginoon ay hindi handa. So paano ba? Simple lang naman, kapatid. Bigyan. At kailangan natin na alam mo ito. We know that we are now in the last days. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, manalangin kayo sa akin because tonight, kukunin na ako. Tonight, alam ng Panginoon na nag-iipon na yung mga soldiers, nag-iipon na yung mga soldiers na siya ay dating at dadalhin sa wag na mga priest or sa lahat ng mga uma-accuse sa kanya. So alam niya na ito na yung mga sinatawag na huling mga oras sa kanyang buhay. Kapatid, sa gabing ito, ito na yung huling mga araw natin. Hindi natin alam na ito parang 2022 ay ito na pala yung mga araw na kailangan natin na tayo ay vigilant, na tayo po kapatid ay alam natin last days na po ito. Yes. So, Amen. kaya wag na tayong magplano pa na, kung minsan yung inaano ngayon ng tao, gusto pa niyang magpunta ng London, na gusto pa niyang magpunta ng Amerika, gusto pa niyang magpunta ng, wala namang problema kapatid, na pumunta tayo ng kung saan-saan. Ang mahalaga po dito is alam natin na we are now in the last days at alam natin na we are sure of our salvation para kung saan Right. Amen. ng Panginoon kahit anong ungol ng dyablo sa atin, wala tayong marinig na ungol ng dyablo, wala tayong pakialam sa ginagawa ng dyablo. Ang ating puso ay punong-puno ng pag-asa na darating ang Panginoon. Kahit anong hirap dito sa mundo, kahit anong pressure ng sanlibutan sa atin, we are more than a conqueror dahil alam Right. natin Hallelujah. ito ay katapusang mga araw at kailangan nating lumaban, kailangan nating manindigan, kailangan nating protektahan ang ating kaligtasan because the Lord is coming soon, very soon. Amen. Hallelujah. Ang mahalaga po is, alam mo, marami kasing mga Christian ngayon, hindi pa alam na last days na pala ngayon. Marami pang mga Christian ngayon na gusto pa niyang mag-enjoy dito sa mundo. Huwag nang mag-enjoy sa mundo. Ito na nga, hindi na nga tayo, baka hindi na nga tayo makabili, hindi na nga tayo makanegosyo balang araw. Kukunin na tayo sa ating mga trabaho dahil wala tayong silyo, wala tayong marka, wala tayong vaccine. Ito kapatid ay the truth that we stand in God's promises. Hallelujah. Ito yung ating patotoo na tayo ay nananalig sa promesa ng Diyos at hindi sa promesa ng mundo. Tayo ay secure sa promises ng Panginoon sa kanyang salita at hindi tayo Amen. secure Hallelujah. sa salita ng DOH. Hindi tayo secure sa salita ng ninuman, but we are only secure in the Word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Diyos, kapatid, kasi maraming pakinggan mo ang vlogger, iba yung version niya, pakinggan mo naman yung GMA, iba na naman yung version niya, lalang-lala na ang mundo ngayon.
Ang hindi lang malala ngayon, kapatid, yung salita ng Panginoon na pag manalig ka at pag nakatayo ka sa salita ng Panginoon, we are totally secure dahil Amen. tayo ay Amen. mga anak Amen. ng Praise the Amen. Lord. Amen. pag pumarito ang Panginoon, our physical body will be transformed to immortal body. Iyan, kapatid, ang assurance natin. In these last days, rapture is our hope. Amen. Hindi Amen. po natin pag-asa na marami tayong pera. Anhin na nga natin yung maraming pera kung hindi ka na makabili. Kaya ang Yes. pag-asa natin ay hindi pera ngayon, hindi trabaho ngayon, hindi kung ano yung naipon natin ngayon. Yung ating pag-asa ay parating na. He is coming soon. Then, ang pag-asa natin ay ang ating kaligtasan sa ating Panginoon in these last days. Amen. 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 And in last days, ang sabi ni Jesus in verse 41, chapter 26 ng Matthew, verse 41, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, watch and pray. Ito lang talaga, at napakaganda naman ng ating group chat, no? Prayer time. Hallelujah. Fulfillment ito, yung prayer time natin na grupo ay fulfillment po ito ng Matthew chapter 26 verse 41 na dito po tayo naghihintay sa Panginoon. Dito po sa ating group chat tayo nagpipray. Dito po tayo na nagbibigay ng na itong prayer group na ito ay nagbibigay lakas sa ating mga pananampalataya at Amen. sa ating relationship sa Panginoon at pinapalakas po tayo gabi-gabi ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya pagpapala talaga. Kaya nga sabi ko noon, total marami namang mga member yung prayer time. Ayoko nang sumali. Sabi ko, marami naman kayo. Sige, kayo na lang mag-pray, kayo na lang mag-Bible study. Kasi gusto ko rin na gusto kong magsarili na may prayer meeting naman kami, may Bible study naman kami, may cell group naman kami, may house church naman kami. Ngunit kapatid, the Lord will give me the conviction, no? Na ako po ay tumanggap ng challenge ng Panginoon dito sa prayer group. At dito natin ma-realize na gabi-gabi talaga, walang hinto. Kahit yung iba'y naghinto, ibang program ay naghinto. Dahil New Year, ang ibang gawain ay huminto dahil Pasko. Yung ibang program na naghinto dahil may bagyo. Pero dito sa ating prayer group, totoong in-apply natin ang Matthew chapter 21. Watch and pray lest you enter into temptation. Alam natin na pag huminto tayo ng panalangin, pag huminto tayo sa gawain ng Panginoon, mahuhulog tayo sa bitag. At pag mahulog tayo sa bitag, maaaring hindi tayo makasama sa rapture. Kaya kapatid, kailangan nating vigilant tayo. Alam natin na huling mga araw na ito. Kaya kailangan natin, kapatid, na maging nandito po sa atin yung willingness. Amen. Yung willingness. Kasi yung willingness, kapatid, yung talagang bukal sa kalooban mo, yung talagang gustong-gusto mo, mawawala yung mga weaknesses natin. Mawawala yung weaknesses natin. Pero kung hindi tayo ma-feed up sa ating spiritual na buhay, nandyan yung temptation. Nandyan, kapatid, yung weaknesses, dadaloy sa ating mga buhay. But tonight, let us destroy the spirit of
weaknesses, the spirit of darkness, the temptation, kailangan nating ma-overcome ito sa Yes, pamamagitan in Jesus' name. ng Amen. pagbantay name. ng buhay natin, sa pamamagitan ng pagtayo na manindigan tayo sa salita ng Diyos. So the Christian, Hallelujah. number one po kapatid, kung paano tayo magiging handa para sa rapture. Number one kapatid, the Christian must double work out for our salvation. Double work. Right. Kung ngayon kapatid, kung manalangin ka ay 10 minutos, double workout, gawin mong kalahating oras. At ang kalahating oras nating panalangin, gawin nating 1 oras para ma-fulfill ang sabi ng Panginoon na hindi ba kayo makapanalangin sa akin sa loob ng 1 oras? 1 hour is our minimum in prayer. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ang layunin ko po this 2022 ay magiging malagpasan ko po ang 1 hour na prayer. Gusto ko pong maging 1.5 hanggang 2 hours na prayer. Hallelujah. Sa isang araw, yung isang araw is 24 hours. Mayroon akong 10%. Mayroon akong 10% na ibigay sa ating time sa Panginoon kung dalawang oras ang aking igugugol bawat araw sa Panginoon. Double out. Ang diablo ngayon, kung ang sanlibutan ngayon ay double, triple workout, tayo kapatid natin ito at buhay ng kaluluwa ang nakasalalay ito. The Christian must work out for our eternal destiny. Kaya kapatid, kung ang tao ay nagdo-double work, nag-o-overtime, dahil gusto niyang sumahod ng malaki, tayo, we need to overtime for our spiritual salvation. Amen. We need to be kailangan natin, we must eager to pray. We must eager to preach. We must eager to do the will of God in our lives because we are now in the last days. Baka dumating ang Panginoon bukas, wala na tayong panalangin. Hindi na tayo manalangin, sasama na tayo sa ating Panginoon. So kailangan natin na magiging prayerful tayo sa last days. Kasi alam natin. So nandito tayo ngayon sa ang ating pananampalataya at ang ating tinatawag na kaluluwa ay parang nahihirapan. Kagaya dito sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon natin sa kanyang mga alagad, in Matthew 26 verse 38, ang sabi niya, then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful. Alam ng Panginoon na ang kanyang spiritual na buhay ay talagang nandyan sa paghihirap dahil nga kanyang tutubusin ang buong sanlibutan. Kapatid, tayo kailangan din nating maging sorrowful para sa ating spiritual na kaligtasan. A little bit sacrifice. Kunting sakripisyo lang kapatid ang atin. Si Jesus, ang kanyang sacrifices is napakalaki kapatid. Buong mundo ang kanyang ililigtas. Tayo sa gabing ito, try na iligtas
ang ating pamilya, ang ating mga kakilala, at ang ating personal na buhay. Kahit yan lang ang ating magawa, ay malaki na pong katagumpayan sa ating Panginoon. Ang sabi niya is, ang aking kaluluwa ay talagang nandito sa pighati. At sabi niya, even to death. Kasi huhulihin siya at ipapako at talagang namatay ang ating Panginoon dahil sa atin. Sabi niya dito, stay here, watch with me. Sabi niya, just stay with me. Kapatid, sa gabing ito, stay with the Lord. Ano man ang buhay na kinakaharap natin ngayon, nandyan man tayo sa hirap, nandyan na tayo sa pressure ngayon na hindi na tayo makalabas ng bahay natin. Hindi na tayo nandyan sa Metro Manila, ay parang kino-corner na kayo dyan. So kailangan natin kapatid, na manalig sa Panginoon. Stay sa ating Panginoon. Huwag kang bibitaw. Huwag tayong aatras. Kahit pa, kapatid, Amen. nahulugan ng ating kamatayan. Kahit mamatay man tayo, basta sa Panginoon. Yung ibang tao nga dyan na mamatay, hindi naman para sa Panginoon. Tayo sa gabing ito, alam natin na ang ating kinatatayuan, ang prinsipyo po natin ay para sa Panginoon. At pagpara yan sa Panginoon, kahit sabi ni Jesus, even you die, you live. Kahit na tayo ay mamatay para sa Panginoon, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Yes. So makikita natin dito in this verse 26, chapter 26 ng Matthew, verse 38, ang makikita natin dito, we observe that soul is the major concern. Sa mga huling araw na ito, kaluluwa lagi ang ating isipin. Huwag yung katawan. Huwag yung ating lupang katawan. Kasi pag nag-focus tayo dito sa lupang katawan, magdidemand ito. Magdidemand ito na kailangan kong lumabas, kailangan kong may pera, kailangan ko, kaya susuko na lang ako, kaya magpa-marka na lang ako ng 666, kaya mag-submit na lang ako sa kung ano ang kalooban ng mundo, kung ano ang kalooban ng dyablo. Kapatid, manindigan po tayo. He that endureth to the end shall be saved. Amen. 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 Tunay at totoong mga Kristiyano, kung paano tayo manindigan, kung paano tayo Amen. Hallelujah. sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, second, kung paano po tayo magiging handa para sa rapture. Pangalawa po, kailangan natin na we must eager to submit our spirit to the Spirit of God. Kailangan na ito, kapatid. Ang last days po ay hindi po ito physical submission. Hindi po ito na ang ating katawang lupa ay mag-submit sa kung anong bagay. Ang kailangan natin dito is spiritual submission. Hindi sa mga nangyayari dito sa mundo. But kailangan natin total submission to the Spirit of God. Total submission to the Holy Spirit, that the Spirit of the living God will anoint us and will empower us to become strong, to become eager, to pray,
to live a righteous life, and to preach the gospel of salvation. Hallelujah. Glory to God. Ilang po natin pag ang ating espiritu fos ng banal na espiritu, pag ang ating buhay, ang ating spirit, soul, and body punong-puno ng banal na espiritu, ito po ay hindi po ito sasubmit sa makamundong gawain. Hindi po ito natatakot sa gobyerno. Hindi po ito natatakot sa kung anong karamay ng diablo. We fight a good fight on eternal life. Rin ang Panginoon na tayo po ang atin pong tinatawag na dapat gawin para po mahanda natin ay ang ating kaluluwa. Para po ang rapture ay magiging kaguluhan sa ating mga gabing ito, kapatid, na ang ating buhay ay magiging handa sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan ng ating Panginoon nang siya po ay ipako sa cross, bago siya ipako, habang nandyan siya sa Garden of Gethsemane, ang kanyang panalangin ay ganito, in verse 39. Ang sabi niya, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Simple naman, kasi nandyan si Jesus sa kanyang physical na buhay. Sa atin rin, hindi natin gusto yung paghihirap, hindi natin gustong magtiis dito sa mundo. Pero yung panalangin natin, Lord, kung pwede na po, ay huwag naman yung pagsubok pumunta sa akin. Huwag naman, Panginoon, yung mga problema na dumapo sa akin. Yan yung ating mga prayers. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya dito, nevertheless, not as I will, but as you will. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, kapatid, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na kung saan nagkaroon po tayo ng pagkakataon. At makikita natin dito ang kanyang mga disciples habang si Jesus ay nagpipray, tumayo siya at tiningnan ang kanyang mga alagad. And he found them sleeping. Mga kapatid, sa prayer time, sana walang natutulog sa atin ngayon. Ibig sabihin po, Hallelujah. sana po tayo ay gising sa katotohanan. Huwag tayong matulog. Ibig sabihin, kailangan na alam natin na tayo sa you and that set you free. And the Son of God set you free. You are free. Dahil sabi ng Panginoon, could you with me for 1 hour? Hindi pa kayo pwedeng samahan ako sa loob ng 1 oras. Kapatid, marami ngayong mga Kristiyano ang natutulog. Ibig sabihin, maraming mga Kristiyano ngayon na compromise. Dahil sa takot, dahil sa pressure ng mundo, dahil sa mga
financial crisis dahil po sa mga nangyayari ngayon. Sometimes we commit compromise. But kapatid, huwag tayong mag-compromise. Nasa huling mga araw na tayo. Huwag tayong susuko. Be strong in the Lord, in the power of His might. Amen. Ng ating speaker last night na si Abigail, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Amen. Nandyan ang presensya ng Diyos na kailangan natin. Lastly, sa gabing ito, para tayo ay magiging handa, the Christian must be alert of their weaknesses. Kailangan alam mo kung saan ka mahina, kapatid. Alam ko mayroon tayong kahinaan. But tonight, strengthen your weaknesses. Strengthen your weakness. Yes. Dahil pag mo alam Amen. kung saan yung kahinaan mo, diyan ka dadayain ng dyablo. Kaya i-detect mo sa sarili mo kung mahina ka lagi, na pera lagi yung kahinaan mo. Sa gabing ito, strengthen mo yung kahinaan mo sa pera. Lagi mong i-claim, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos, kasi maraming mga Christian, no, na dinadaya tayo. We base our faith sa mga material na mga bagay na pag sila ay nandyan sa kawalan, parang i-give up natin ang ating pagka-Kristiyano. But tonight, we must be alert. Kailangang alerto po tayo na ang pera po ay dadaan lang yan sa kamay natin. Dadaan lang yan sa kamay natin. Maya-maya, pupunta naman yan sa ibang kamay. Pero sa gabing ito, let us believe na ang totoong pagpapala sa Diyos ay ang ating kaligtasan, na kung saan tayo mahina, doon tayo mag-seek sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo ang eryang ito sa buhay ko kasi parang ito yung kahinaan ko. Lord, strengthen the area where I am weak. Kasi kung minsan yung mga prayers natin is lahat-lahat na lang, puro blessing, lahat-lahat na lang. Tingnan mo yung weakness mo at yun ang ipanalangin mo sa Panginoon, that the Lord will empower you, Amen. that the Lord will strengthen you, and the Lord will fill you with His Holy Spirit, with His anointing, that we become more than a conqueror. Hallelujah. Kaya kapatid, huwag kang maging mahina. Huwag kang maging weak sa pakipagbaka natin because we are now in the last days. Dito kasi kapatid, nakikita natin na ang weakness ng mga disciple ay yung kanilang physical needs. Weakness ng mga disciples is nagiging palatulog sila. Nagiging palatulog sila. Twice, thrice, 3 beses sila ginising ng Panginoon. Makikita natin, hindi nila na-anticipate ang kanilang weakness. Na ang kanila palang weakness ay yung pinapatulog sila ng dyablo. Yung kanila palang weakness ay they are under attack by the devil, by the spirit of heaviness, the spirit of sleepiness. Kaya marami ngayon nagsisimba pero patulog-tulog sa church. Marami ngayon, Christian,
na akala natin Christian, compromise naman pala. Yan yung weakness natin. So, kailangan natin, kapatid, na manalangin sa ating mga weaknesses. At yan natin makikita na ang ating pananampalataya, ang hindi pa pagpanalangin ng mga anak ng Diyos, ng mga disciples, nangangahulugan, kapatid, na hindi sila handa sa pag-alis ng Panginoon. Sa gabing ito, baka mayroon pang mga Kristiyano, baka may mga member pa tayo dito sa prayer time na hindi pa handa sa pagparito ng Panginoon. We are ready sa gabing yung pananampalataya at siguraduhin natin na tayo ay sasama sa rapture. Dahil natin, sabi ko, found sleeping means you are spiritually dead. Kung ikaw ay palatulog spiritually, nangangahulugan po yan na patay ang ating kaluluwa. Tonight, huwag mong hayaang patay ka. Huwag mong hayaang patay ang ating kaluluwa. Gisingin mo ang kaluluwa mo sa gabing ito. At Wow, hallelujah. gisingin mo sa pangalan ni Jesus. Be spiritually awake. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya bantayan po natin, kapatid, ang flesh. Bantayan po natin, kapatid, ang ating lupang katawan na ito. Mandaraya po ang ating lupang katawan. But kailangan nating maging spiritual. Kailangan natin lagi sa prayer time. Kailangan natin lagi na maging alerto tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon so that we can destroy the work of the flesh. Amen. Kapatid, as I end, this 2022, this year 2022 is full of blessings. Let us seek the will of God. Na ang kalooban ng Diyos, the will of God, must be done in our lives. Kailangan natin araw-araw, alam natin, ang kalooban ng Diyos ay siyang nagiging natutupad sa ating buhay araw-araw. At pag alam natin na ang kalooban ng Diyos ay natutupad, ang siyang nangunguna, ang siya pong nangyayari sa buhay natin, huwag tayong matakot. Because alam natin, we stand in God's promises. So tonight, 2022, ang 2022, itong taon, kapatid, is the time na tayo ay mag-access ng pagpapala sa ating buhay. Hindi lang physical, hindi lang financial, hindi lang material, but tayo ay mag-access ng pagparito ng na isa po tayo pupunta doon, or we will meet to the Lord doon po sa kalawakan. Dahil tayo ng Diyos. Kaya kapatid, sa gabing ito, anuman ang ating mga weaknesses, the Lord is our strength. Amen. Gusto mo ba, kapatid, na sumama sa rapture? Kailangan nating siguruhin na alam natin
na tayo ay handang-handa na sa pagparito ng Panginoon. At tayo ay magiging handa kung totoong si Kristo ay nandyan sa puso natin. Mayroon ba diyan? Mayroon bang mga kapatiran natin na hindi pa nakatanggap sa ating Panginoon for the last time before we proceed sa ating panalangin? Mayroon po? Magsabi lang po ng amen. Salamat at wala naman. Tayo ay manalangin ngayon sa gabing ito. Tuloy-tuloy na tayo sa ating panalangin. Ating panalangin ito ay Mr. Joy, complete healing sa kanyang fruit, sa whole body niya, sa fever. Pangalawa po ay yung financial breakthrough. Ganon din kay Angeli sa mga kontraktual na magkaroon ng agarang trabaho at magandang trabaho. Kay Bern Agnes sa kanyang magram, sa kanyang to the echo, kay Dennis, kapatid na Elma, complete healing din sa kanyang fever and sa kanyang sipon. At sa ating mga tinatawag nating mga unspoken requests. So, maaari po ay ano na lang ng ating mga prayer request. At mayroon naman akong nakapi but siguro hindi po ito complete. So kung mayroon po tayong complete sa ating admin, ay ilagay lang dyan para masama natin. Sa gabing ito, tayo ay manalangin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to your name, Lord! Hallelujah! Let us worship the Lord. Shabara sikalamanderia babahaya, sikalabakukurumande, hikasakalamay, kukurubabaki kurumasyande, hikalasukurubakay karasikurumande, hikurumo, hikulubakay ka, hikirindor sukulubay. Oh, Father God, right now we come before your throne of grace this evening, Lord, in the name of Jesus. Nagpapasalamat po kami, Lord, na ang iyong mga salita ay unti-unti, Panginoon, na napupulfilled sa aming mga buhay dito sa mundo habang kami po ay naghihintay ng pagparito ng iyong anak para po kami ay magkaroon ng kanyang pag-rapture sa amin. At Lord, salamat sa iyong salita na sa gabing ito, alam namin, Panginoon, na we are now in the last days. Lord, strengthen every members of this prayer time. Amen. Hallelujah. Jesus, anumang mga kapakanan, anumang mga weaknesses mayroon, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa gabing ito, I declare, oh God, that you will empower them with your Holy Yes. Spirit. Hallelujah. You will receive power after the Holy Ghost is Yes, come God. upon you. Hallelujah. You shall be my witnesses in Judea, in Samaria, in Jerusalem, and to the uttermost part of the earth. Tonight, Lord, I claim and we receive, Lord, your Holy Spirit, Lord, that will empower us, that we can stand firm in Jesus' name. Shakalamanteria babahande, hikuyukulo sakaramahay, hikala hindi hikalabakikuro harasande hikoy kurumande hikalabakaya. Panginoon, tinataas po namin si Sister Joy sa gabing ito. I declare, Lord, your complete healing upon her body right now, upon her truth, in the name of Jesus. Satan, you are defeated 2,000 years ago. Sickness and disease, you have no right, you have no authority. I destroy you in the name of Jesus, and I command you to get Yes, out in Jesus' name. Hallelujah. in Jesus' name, by the blood of the Lamb and by the power of the Holy Spirit.
Hallelujah. We speak healing right now. Total healing to Sister Joy in Jesus' name. And Father God, let your favor and your blessing and your provision upon them. Lord, your financial breakthrough will come in Jesus' name. Amen. Hallelujah. You supply all our needs. You Hallelujah. are our creator. Lord, as your word it says, where my help cometh from the Lord who made Yes, heaven yes, and earth. Lord. Lord, you are the owner of this world. And thank you, Lord. You will supply all our needs for all members of this prayer time. Supply their needs, Lord God. Amen. Hallelujah. Glory to your Because name. 2022 is full of blessing and favor, O God. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyong pagpapala, alam namin, Lord, by faith, we receive your blessing, Lord. We receive your promises by faith tonight, Lord God. We stand in your word. We stand in your promises that you are not a man that he should lie. Lord, you are the God who fulfilled your promises in Yes, our God. Thank you for your word tonight. Ganon din, Panginoon, kay Sister Angeli, sa kanya, Panginoong mga kasamahan sa Department of Health. I pray, Father God, that you are the God who sustain us. You are the God of purpose. You are the God of plans. Alam namin, Lord, may plano ka sa amin. At ang plano mo sa amin is to prosper us and not to harm us and to give us hope and future. Tonight, Lord God, Yes, you hallelujah. Lord, kaya kami, Panginoon, ay manindigan sa inyo at manatili sa inyo at kami, Hallelujah. Panginoon, ay lingkod sa inyo dahil alam namin, Lord, na sinuplayan mo na kami, binigyan mo na kami, Panginoon, ng mga pagpapala sa buhay namin. Amen. Hallelujah. Panginoon, humingi, nandyan na, alam mo na, Lord, kung ano ang mabuti para sa amin. In the name of Jesus, I speak right now, Lord, Hallelujah. sa aming mga kapatiran na mga walang trabaho, sa aming mga kapatiran na naghahanap ng trabaho, in the name of Jesus, receive your blessing, receive your favor. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Handa Hallelujah. Hirya babahaya, hukusuko lubaki, hirya Hallelujah. mande, hikasakalay, hura bahaya, hikusuko yamande. Oh, Hallelujah, Tatahan. Ganun din, Lord, kay Agnes, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa kanya, Panginoon, to the echo, Lord, na ang kanya, Panginoong result. Alam namin, Lord, we are complete. We are healed. Yes, At kami, hallelujah. Panginoon, mabuting katawan, mabuting Panginoon, sa aming mga pakiramdam na ang mga sakit na ito, Lord, is from the devil. Ang mga sakit Yes, na ito, in the name of Jesus. yes, alam namin yan, Lord. Kaya hindi namin tinatanggap ang mga sakit sa buhay namin. Amen. Hallelujah. Lord God, anumang sakit sa gabing ito, sa mga anak mo, In sa the mga name of Jesus. declare in the name of Jesus na ang mga sakit ay powerless, Panginoon, sa amin. Yes, amen. Hallelujah. Yarihan sa aming mga katawan. But I declare, oh God, hallelujah, oh God, complete and divine health, Lord, sa aming mga katawan, na kami ay mga anak mo. Kami ang inyong mga na Lord, we receive power, oh God, and we will destroy the works of the enemy in Jesus' name, na walang kapangyarihan sa aming mga katawan, walang kapangyarihan sa aming mga buhay. But Lord, we are covered by the blood of the Lamb, and we are covered by the power of my God. Hallelujah. That no one can defeat us, no one can harm us, because Amen. Hallelujah. your wings, Lord. And thank you so much, Lord, na kami po ay iyo, Panginoon, na kinakavered ng iyong kapangyarihan. Kaya ang Diablo, Panginoon, ang kapangyarihan sa buhay namin. Panginoon, sa gabing ito, dinadala po namin sa inyo
Alam po namin na si Dennis Cabrera ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Ang kanyang katawan, Lord, is function normally in Jesus' name. Hallelujah. Ukulumoy, ikuruba sinalaya, hikurumay, kikuluba, kurumo surya. Alabay, alabasiti rumakay kurumay, isa kaya bahande. Lord, ganun din kay Sister Elma. Lord, your complete healing. Lord, yung mga fever nito. Lord, yung mga runny nose, yung mga sipon, yung mga indication ng COVID, yung mga indication, Panginoon, ng kung anong sakit. Lord, ito po ay daya ng dyablo. Ito po ay ungol ng dyablo sa aming lupang katawan. Tonight, Lord, we cut off the attachment of the enemy, the attachment of sickness and disease in our lives, Lord, na ang mga sakit, Panginoon, ay pinuputol namin ang kanyang kapangyarihan sa pamilya sa prayer group na ito. Sa pangalan ni Jesus, I declare in the name of Jesus. hallelujah, sinilyuhan mo kami, Panginoon, ng iyong Amen. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. sa aming mga buhay. Hallelujah. Dahil by your stripes, Lord, we are healed. Amen. Hallelujah. And I declare and I claim tonight for your complete healing, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Receive your healing right now. Amen. I receive it in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa naligtas, Father God, I speak salvation to our loved ones. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Will move in our family in Jesus' name, and salvation will come in Jesus' name. Lord, Amen. amin po, Panginoon, na mga kapatiran, hallelujah, anumang mga prayer request nila, Panginoon, na hindi nila masabi sa gabi ito, Lord, you are the all-knowing God. Alam namin, Lord, alam kami, you know it already, Lord, and thank you that we have a God, the all-knowing God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Forever, and I declare, God, ang iyong pagpapala, dahil hindi mo pinabayaan ang mga propeta before, hindi mo pinabayaan ang mga disciples before, but gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay sa amin sa gabi ito. Let your signs and wonders, Lord, will happen. Yes, ngayon, Panginoon, especially in these last days. Lord, maraming salamat sa mga aming mga kapatiran na hindi nakadalo sa gabing ito. We don't know, Lord, na kami po ay nananalangin. Ganon din kay Sister Dailin, Lord, sa pagkamatay ng kanyang relatives, ng kanyang kapatid. Father God, I pray in the name of Jesus, let the Holy Spirit will comfort her and her family in Jesus' name. In Jesus' name. And I pray, Lord God, sa bawat isa sa gabing ito, I declare blessing after blessing, protection after protection, Lord, salvation. Yes, in the name of Jesus, na sa bawat isa, sa bawat miyembro sa gabing ito na nandito, Lord, sa prayer time, will receive, Lord, your provision, will receive, Lord, your salvation. Thank you, Lord. Lord, eternal life in Jesus' name. And Lord, kaming lahat is qualified for the rapture in the name of Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, at lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat, Panginoon, na pagsamba ay para lang sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Ipagpatuloy mo kaming gabayan sa aming araw-araw na pamumuhay. Binibigay namin sa inyo ang aming mga buhay sa gabing ito. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. 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 Hallelujah. Amen. Glory. Glory. Hallelujah. Amen. Sa lahat. Glory. Glory. Thank you, Pastor. Glory. Thank you, Pastor. Lord, picture time. Picture time po. Yes. Pastor Joe, And thank you, Yes. Pastor Joe. good evening. Pastor Joe, correction please. Hello, good Father-in-law evening ko po po. sa lahat. And good night. Okay. Father-in-law ni Sis Dailin, bakit bugto father-in-law. Oh, galit. Sorry. Abal naman ni Big tapos taka-judge ko. Father-in-law ko. Tapos, Base maakig ginakon si Sister Dailin. I kasi, ask apology. maaki kanimo ang father-in-law kay mabuhi. Tapos na yun. Kami, di bali, ma-resurrect. Kung nakatanggap yun sa Panginoon, di bali, may resurrection sa niya. Sige po. Hallelujah. Amen. Bless Bye, Dailin. Good night. Thank Okay. you, Pastor. Okay. Ah, pag-stop ready. Yes, Wow. everyone. Thank you. Kasi ang ating Thank you. So, good evening.